New Bilibid Prison. Nagbunga na naman ng mainit na balita. Matapos palitan ng Bucor Chief, naglunsad doon ng malawak na investigasyon sa mga VIP PDLs na mayayaman at maimpluwensya. May bagong problema na sumabog sa loob, mas nakaantig. Sa paghanap ng isang nawawalang preso, ang natagpuan ay nakagigimbal. Magugulat ka sa malalaman mo na kaya pala maraming nawawala sa Bilibid ay hindi dahil sa mga nakatakas ang mga ito. Marami ang inatay sa loob. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Maraming pagbabago ang inilunsad para sa New Bilibid Prison upang matugunan ng kasalukuyang pamunuan ang mga problema hindi lamang sa loob, pati sa labas at sa ilalim. Ilang taon na itong tinadtad ng mga suliranin na mukha namang isa-isang binibigyan ng solusyon. Kabilang dito ang korupsyon ng otoridad, pagpasok ng illegal na droga, mga prostitutes, palakasan sa loob, bayaran ng mga high-profile PDLs, pati pagkakasangkot ng 1,000 mga tauhan sa riot kamakailan lang. Mula nang pumasok ang bagong pamunuan, ang mga problema ay binigyan ng pansin at masugid na ginagawan ng solusyon. Isa rin sa pinakamalaking problema sa Bilibid mula pa sa simula na tila hindi malutas-lutas ay ang madalas na pagtakas ng mga persons deprived of liberty, kahit pa yung mga nasa maximum security section. Ayon sa statista, mula noong taong 2012 hanggang 2021, sobra sa 200 mga preso ang nakatakas sa Bilibid. Ayon sa ibang ulat, halos ganun din ang bilang ng mga nakatakbo mula taong 2000 hanggang 2011. Subalit, mayroong mga nagsasabi na ang tunay na numero ay mas marami pa. Kaya may mga nagtatanong kung gaano talaga karami ang nakakatakas at kung ang mga ito ay nahuhuli muli at kung bakit hindi matiyak ng Bucor ang bilang ng mga nawawala. Katanungan na mahirap sagutin hanggang isang pangyayari kamakailan lang ang nagpasabog sa issue. Pagpasok ng buwan ng Hulyo, nawala sa roll call o head count ang inmate na si Michael Angelo Cataroha sa maximum security compound ng kulungan. Ilang linggo itong hinagilap ng mga gwardiya pero hindi natagpuan. Hindi rin matiyak ng institusyon kung paano ito naglaho sa kabila ng mga CCTV sa paligid ng complex at mahigpit na bantay na umaaligid. Humingi pa nga ng tulong ang kinauukulan sa Coast Guard Search and Rescue Team kasama ang kanilang mga aso pati sa National Bureau of Investigation para suyurin ang halos 10 hektarya ng max security na may 4 na kwadra at malamang naaabuti ng paghahanap ng 4 na araw. Naalarma ang buong departamento dahil sa naganap. Siyempre, sa likod ng napakaraming problema na kinaharap ng Bureau of Correction, hindi na nila mawaring dagdagan pa ang masasamang balita at kutyain na naman ng media. Marami ang umaasa na mas maganda siguro kung ang lalaki ay tuluyan ang nakalundag palabas o nagtatago sa kung kaninong silong. Ganun pa man, ilang araw pinagpatuloy na halugugin ang buong kulungan sa paghahanap kay Cataroha. Sa mga kubol, sa mga VIP rooms, sa pasikot-sikot at mga makikitid na sulok. Marahil sabi ng mga nito na sa dami ng naghahanap, siguradong matatagpuan si Michael Angelo. Matatagpuan naman talaga, pero pira-piraso. Sa gitna ng paghahanap, isang tip ang natanggap ng mga gwardiya. Tip na hindi nila binaliwala. Sa silong ng samahang Sputnik, isang septic tank ang naroroon. Inaamoy ng aso at umiikot sa mismong takip ng konkreto. Bagamat masama ang kanilang kutob, hindi pa sila tiyak kung bakit talaga nilapitan ito ng aso. Siguro, mabaho lang talaga. Kaya inutos sa mga tumutulong na buksan ang takip at ito nga ang ginawa. Dahan-dahang inurong habang ang masahol na amoy sa ilalim ay unti-unting umaalingasaw. Pero hindi lamang dumi ang kanilang natagpuan. Pati, putol-putol na buto
ng tao. Gaano karami ang mass grave sa Bilibid? Ang ilang linggo na paghahanap kay Michael Angelo Cataroha, dating nakatira sa San Isidro, Rizal, sa wakas ay marahil matatapos na. Sa isang tip na natanggap sa loob ng maximum security compound sa Quadrant 3, Dorm 8, doon pinuntahan ng mga cadaver dogs o mga asong marunong umamoy ng bangkay ang isang septic tank na malapit sa dorm ng Sputnik Gang. Inulat sa Philippine News Agency na sisiyasati ng Department of Justice ang labi na natagpuan sa septic tank ng Bilibid. Ayon sa Secretary, naiimbestigahan nila ang lahat ng pangyayari at yung nawawalang PDL ay nahanap na raw, pero patay na at decapitated o kinatay. Ikinagulat nga nila ang nakita sa loob ng septic tank dahil hindi lamang isa, pero maraming buto. Ang pinagtataka nila ay bakit walang mga bungo. Kaya hindi pa rin nila matiyak kung kasama ang labi ng nawawalang lalaki. Hindi rin nila mabilang kung ilang bilanggo ang tinapon doon at sino-sino ang mga iyon. Isa-isa nila itong inilabas mula sa septic tank. Yung iba inaagnas na. Walang duda na bago tinapon sa loob, ito ay kinatay muna. Ang tanong ngayon ay, sino ang mga salarin? Mga preso o mga gwardya? Dito na mukhang nasagot ang dati ng tanong ng taong bayan na bakit kaya marami ang nawawalang persons deprived of liberty sa New Bilibid Prison at bakit kaya hindi matiyak ang tunay na bilang ng mga nawawala at kung ilan ang nahuhuli muli. Ang sagot ay ang nakita ngayon na mass grave sa loob ng septic tank. Malinaw na sa ilang dekada, marami ang pinapatay, kinakatay muna bago tinatapon sa tangke. Pinatunayan ito ng NBP Acting Superintendent na si Senior Inspector Angelina Bautista na marami ang nawawalang PDLs at hindi nila alam kung tumakas ba o kinatay. Kaya ang nakagigimbal na natagpuan sa loob ng tangke ay patunay na may nagaganap sa loob na hindi nababalita sa labas. At hindi lahat ng nawawala ay nakakatakas nga sa Bilibid. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng NBP na mayroong natagpuan na mass grave sa loob. Subalit, hindi dyan nagtatapos ang kwento. Dahil hindi lamang ito ang septic tank sa loob. Marami pa, bukod doon sa nasa Quadrant 3. Kaya ayon kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla, na ang tingin nila ay may dalawang septic tank na marahil ay mass graves ng mga nawawalang preso sa loob mismo ng maximum security. Tapos, meron pa raw pangatlo. Totoo na marami ang nakatakas at nakawala sa Bilibid, pero walang matatagpuan sa kanilang report na marami rin ang kinatay tapos ay tinapon. Ang mga ito ay biktima siguro ng labanan ng mga gangs o biktima ng mga extrajudicial killings ng mga gwardya. Sa kasalukuyan, nagpapatong-patong ang mga suliranin sa loob ng Bilibid. Parami ng parami ang kontrobersiya na pinag-uusapan sa social media. Siguro sa hinaharap, malilinis na rin ang administrasyon ng korupsyon sa loob ng kulungan. At sana, malaman ng taong bayan ang katotohanan sa kung sino ang may pakana na gamitin ng mga tangke bilang mass graves at sino-sino ang mga biktima. Anong aral ang mapupulot dito? Aabutin ng maraming taon upang mabigyang solusyon ang lahat ng problema sa napakagulong New Bilibid Prison at ang pagkakatagpo sa mga tinapong buto sa loob ng septic tank ay patunay na ang katotohanan ay kahit na ibaon, lilitaw pagdating ng takdang panahon. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.